At after tinanggap ng machine yung boto ko, ito yung biglang nangyari. At dito, pumasok na ako sa presinto ko at binigay ko na tong precinct number ko. After mag-tambark, ibibigay na sa akin tong balota. At pagtapos, hahanap na ako ng upuan ko. Dito, pinili ko yung second row. At syempre, dito sa part na to, bawal na ipakita kung sino yung boboto mo. Kaya naman bumuboto na tayo. At after ko boboto, 6:39 PM na. At habang ipapasok ko na yung balota ko, eto yung nangyari. Empty na po. Ayaw nang At ilang minuto lang ay nagawa naman agad nila. Kaya saludo po sa inyong lahat ng mga nandito. Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, papanoorin po, a-analyze natin yung nangyari kay Robert Jaworski Salonga aka Jawo. So ang gagawin ko lang, ang una kong ginawa is pinik apart ko yung mga contestable na information doon sa video na pwede nating scrutinize. Pero ang akin lang, wag nating i-prejudge yung kapwa natin. Ibig ko lang sabihin na kung may ginawa siyang mali, let the law take its natural course, yung due process na tinatawag. Pero bago yon, nakausap ko kasi yung tao behind the Jawo Motovlog, si Robert Jaworski Salonga. Nakausap ko siya and sabi ko ganun sa kanya na the best way para sumubside ito is to just apologize. And he did. He took accountability for this action, for his actions, pero sabi ko lang din rin sa kanya na ang COMELEC kasi meron silang kapangyarihan to actually, pwede niyang sabihin sa DOJ or pwede niyang sabihin sa PNP or sa NBI na imbestigahan niyo tong taong to kasi may nakita kaming mali sa kanya. Pwede siyang magsumbong basically doon sa mga nabanggit ko sa inyo. Pero having said that, sa tingin ko naman kaya ni Jawo lahat ng darating sa kanya, and I'm very happy for him because he did apologize. So without further ado, let's go into the details ng kanyang case. So, meron na kasi akong mga naririnig na YouTubers and content creators na nagsasite sila ng mga batas na linabag kuno nitong si Jawo. Pero ako kasi ayokong gawin yon dahil unang-una hindi naman ako abogado. Pero I took my time to talk to my lawyers and say kung kasi yung mga lawyers ko din are election lawyers as well. So they should know a thing or two about this sa nangyayari dito. And you know, nakaganda pa kasi mas digestible or mas madali kong ma-explain sa inyo yung mali ni Jawo, okay? So ano ba yung generally mali dito? Dapat kasi hindi ka talaga nagpipicture doon sa loob ng classroom. That is the general rule. Pero COMELEC has different guidelines for it. What do I mean by that? Kasi nakita naman natin kinukunan niya yung classroom. Pero tandaan nyo na hindi lang si Jawo yung gumawa nito. Actually, makikita nyo, yung ibang politiko ginawa din to. No less than the president of this country actually has a picture sa loob ng classroom. Gets? So, of course, the rule applies to everyone. Okay? Miski sa presidente natin at saka yung sa kanyang nanay na si Imelda Marcos. Nakikita nyo naman dyan sa picture, right? So, there must be some form of guidelines. I believe na ang pinaka-guidelines dito ng COMELEC is number 1 is if you ask permission. Number 2 is if you do not show your ballot. Kasi yun yung may batas yung ballot secrecy law. Yun yung actually pinag-usapan namin ng lawyer ko. And explain niya sa akin na merong rules ang mga botante at saka meron din rules yung mga watchers. Okay, so explain muna natin isa-isa yan. Pero ang akin lang, sana lang talaga, nung kumukuha si Jawo ay nagpaalam siya. Kasi may ano naman yan may leeway naman yan Siguro, ang gusto niya lang kunan doon is yung documentation ng proseso. Baka kasi yun yung pinaka correct interpretation nito Kasi nga, in fairness sa kanya, hindi niya naman kinunan yung content ng kanyang balota kasi yun yung bawal actually. Bawal mong ipakita at i-publish yung mga binoto mo or yung ticket, even the ticket, 'di ba may ticket na ibibigay sa inyo pagtapos yung bumoto. That is something na wala akong nakita doon sa video niya. So in retrospect, kung titignan niyo yung buong video, makikita niyo talaga that he is merely documenting the event, okay?
Pero again, I would think that he asked permission dito. May presumption ako na nag-ask siya ng permission. Kasi pag hindi, well, that's a different story. Kailangan talagang imbestigahan kung ano yung nangyari, in my opinion. Pero, yun nga, ang hindi ko lang kasi gusto talaga sa mga tao is sinasabi nila na makukulong si Jowo. Ano ba yun? Siyempre, hindi ganun yun. May due process na tinatawag yan. Kung pinakita niya kasi yung mga binoto niya, kung pinakita niya kasi yung balot, yung laman ng balot niya, kung pinakita niya kasi yung mga muka nung mga nandoon nang walang paalam, kasi I'm assuming na alam nila na kinukunan sila kasi nga vlogger si Jowo nakikilala siya doon. Siguro doon magkakaproblema, doon magkakaroon ng mga kunyari ng Data Privacy Act of 2012, baka doon magkakaproblema. Pero kung lahat naman yon is may paalam and for the documentation purposes lang, baka may lusot. But then again, there are consequences to our actions. Pero all the same mga kamatis, mga kaibigan, gusto ko din i-commend si Jowo kasi he is quick to apologize. Hindi niya na pinatagal to, hindi tulad nung nakaraang motovlogger na kinontent natin, 'di ba? Sobrang tagal 'yun mag-sorry. Eto, agad-agad. And kinakausap ko siya Sabi niya, ano bang magandang gawin dito? And sabi ko sa kanya, wag ka nang sumagot, in the sense na kung kinontent ka, wag ka nang sumagot kasi hahaba lang. Just apologize, take responsibility for the action and let the internet judge you. Ganun talaga Ganun talaga dito sa internet Ako nga 'di ba? Nagaganyan din ako, I should know, right? So, pero tuloy-tuloy lang ang buhay. Ang sinabi ko lang sa kanya, bro, ano nga yan ang COMELEC ang magde-decide kung anong gagawin sa'yo. Kung isusumbong ka ba sa mga otoridad or hindi. Pero the fact na meron kang apology na ganito, sabi niya ganun, una sa lahat, gusto ko lang pong humingi ng paumanhin kung may nalabag ako regarding dun sa deleted video last May 12 election. Na-delete ko siya after 5 minutes ng pag-upload ko kung nakita kong madaming nagsasabing i-take down yung video kasi bawal daw. See? Ano naman yon kasi nga for the sake of fairness kasi siguro yung iba kasi hindi pinapayagan ng COMELEC or hindi pinapayagan ng mga watchers kasi nga baka ipakita nila. Si Jowo kasi nagpa-publish siya, gets nyo? Para pwede nyo siyang ihalin tulad doon sa mga news channel na pinapakita yung mga politiko. Baka kasi meron ganong level of trust yung mga tao dun sa barangay nila. Maybe kilala siya na sikat na vlogger and hindi ito manggagago. Pwede kasi yun Hindi natin alam. It needs more investigation kung talagang aakyat to On my side naman po, bakit nagawa ko yung video na yun is dahil nakita ko naman sa news or social media na madalas pinapakita nila yung mga bumoboto kahit sa ibang media na may sikat na personalidad na may kuha rin sila ng picture video as long as hindi nila ipapakita yung mismong boto or ng botante. Gets? So this is actually the ballot secrecy law ng bansa natin. Hindi naman niya siguro linabag yon kasi hindi naman natin alam kung sino yung binoto niya, 'di ba? Kaya iniisip ko tuloy yung video which nagkamali ako. Pero ngayon po, kung may mali po ako, I take full responsibility. Wala po akong sinisisi at haharap po ako kung ano man ang magiging kalalabasan ng ginawa ko. Sinabi ko din kasi sa kanya yan may motu proprio action or pwedeng mag-act on its own ang COMELEC para idemanda ka kung sakasakaling. Well, kung sakasakaling may makitaan silang mali. Pero yung as per my lawyers, may depensa naman. Kaso nga lang talaga, COMELEC na ang bahala kung meron silang nakikita. Si commissioner na yung bahala. Okay? Pero ako naman kasi, ang akin lang, kasi may retraction may apology pa. So, he is very sorry dun sa nagawa niya. At saka, yung ballot secrecy kasi, na hindi niya pinakita yung mga boto niya, para sa akin malaking bagay yun. Hindi ko nga alam kung sino yung 12 niya 'di ba? Ako alam nyo. Ako po'y kababaang loob na humihingi po ng paumanhim at wala akong intensyon na masama at baliwalain o labagin ang kasagraduhan ng boto. Kasi nga 'di ba, vote is sacred. Salamat at pasensya po. Very good. Ako para sa akin, that is enough for
for this issue. Para sa akin talaga tama yung move na ginawa ni Jawo at hindi niya na pinahaba kasi merong mga ibang motor vlogger, 'di ba? Wag na natin pangalanan kasi tapos na yung issue niya na talagang nagmamatigas, 'di ba? Nagmatigas yung tao na yon tapos kung ano-ano pa yung pinost, tas lalo pang na-trigger yung tao. Pero si Jawo, alam niya yung nagawa niyang mali and then he apologized quickly for it. Whether or not meron ng investigation or wala, he will take full responsibility and accountability for his action. 'Di ba? Napakaganda ng ending. Para sa akin, that's a wonderful end to this election cycle from a vlogger who took responsibility of his action. O yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lod.